Ang topic natin ngayon ay tungkol sa car aircon compressor, which is yung Sanden na 507. So madalas sa Pinas ito yung ginagamit na pang-convert na compressor, kasi ano siya, mura siya at saka medyo madaling i-bracket. And then yung fittings kasi niya guys, ordinary na o-ring type, mayroong available nito, tsaka flare type. So kahit nasang lugar ka man ng Pilipinas, nasang dako ka man ng Pilipinas, medyo madali siyang install, madali siyang ikabit. So discuss ko lang ng konti yung ano niya guys, no, yung function niya. Ito kasi guys, para rin siyang pump talaga siya, compressor. Pero ang pinapump niya yung Freon. Then hinihigop niya yan mula dito sa suction line papunta rito sa discharge. So yung flow ng Freon natin papasok dito sa malaking fittings, then palabas dito. So pag nakakabit na siya sa sasakyan, ito dinadrive ng pulley ng makina through belt. Minsan yung belt natin multi-groove, pero ito yung nakalagay sa kanya V-type to guys eh. And then paano yun? Lagi siyang umiikot? Lagi ba siyang may pump? Hindi ho. Yung compressor natin na ganito, meron siyang electromagnetic clutch, which is ito yan, yung part na to. Pansin mo guys, hindi siya umiikot. Ito lang yung umiikot, yung pulley. So paano siya nakokontrol? Nakokontrol natin siya pagka nagkaroon ng power sa side na to. 12 volts na power para sa mga 12 volts na sasakyan. Kung truck naman yung sa inyo, 24 volts. Pag nag-apply ka ng 24 volts dito, galing sa switch na dumaan sa thermostat tsaka mga relays, mag-i-engage yung clutch. No, basta ang principle dyan, may kuryente siya. Pag nagkaroon ng positive na power dito, halimbawa 12 volts yung sasakyan mo, mag-i-engage tong ano na to, mag-i-engage tong clutch na to, didikit siya rito. Then pag dumikit siya, sasabay na rin siya sa ikot ng makina. So doon na magkakaroon ng pumping action, diba? So dissection lang yung gagawin natin guys. So papakita ko lang yung laman loob niya. Wala na tayo masyadong i-discuss sa mga parts. So yan, simulan na natin kalasin. Ito guys, kanina pa lang sinimulan ko ng niluwag. Medyo matigas kasi siya for the first time. Then may tricks dito kung paano siya kinakalag kung minsan. Pinapatong lang namin yung flat dito sa ibabaw ng thread niya. Then tinutulak lang, pinupush ng ganyan. Yan o, umangat siya agad. So pwede mo nang kamahin kung medyo matigas pa. Gamit ka ng konting panikwat. So natanggal na siya guys. Ito yung clutch plate niya, no? So huwag natin kalimutan, pag nakalag siya, meron siyang kunya sa loob. Yan. Yung kunya na yan, pag wala, so kahit anong ikot niyan, hindi magkakaroon ng pumping action. So kailangan lagi siya naka-install, lagi siya nakakabit. Okay. Then ito naman, ito yung pulley, sinasabi ko, yung umiikot, dinadala siya ng drive belt papunta ron sa sigunyal. So yun, umiikot siya, no? Kalagyan na natin to. So kailangan natin ng C-clip remover para makalag siya. So ito yung C-clip remover, ito yung C-clip niya. So meron siyang lock diyan para hindi lumabas. Kasi pag lumabas siya, magi-slide siya rito. Didikit siya diyan. So mag-iingay diyan, pakalaskas. Then lagyan natin itong nut. Lagyan natin yung puller natin para ma-puller siya.
Kasi ito medyo matigas to eh, hindi kayang hilahin ng kamay to. Kailangan mo talaga dyan meron kang octopus spool. So medyo matigas pa rin. Gamit tayong katala. First time yata matanggal ito. Sobrang tigas. Ayun, tumunog na. Pag tumunog na ganun, medyo lumalambot na ng konti. Ayan. So yan, tanggal na yung pulley natin. Sa loob may bearing yan. Yan. Kung medyo maingay na yung pulley, pwede siyang palitan ng bearing. Dahil ito yung coil sa loob. Ito yung pagka nag-apply ka ng power ng 12 volts yan, nagkakaroon ng magnetic field sa loob. Nagmamagnetize siya. So, yun yung dahilan kaya itong clutch dumidikit dito sa pulley. Pag nagkaroon ng power to, magkakaroon ng magnet tong si coil. Hahatakin niya yung si pulley padikit dito sa hahatakin niya si clutch plate padikit dito sa pulley. Ayan. So ito guys, may lock rin siya sa loob. Tinanggal ko. So kung walang lock yan, alog-alog siya. Sisira siya. So na guys, medyo matigas yan. Ito kasi niluwagan na namin ng konti yan eh. Para medyo madali nang tanggalin. Meron niya 8 pieces na 10mm na bolt yung ulo. So tanggal na lahat. Kailangan lang natin dyan eh flat screw. Medyo sisikwatin natin siya ng konti. So may konting langis na lumabas. Actually marami nga eh. So yan yung laman loob niya. Meron siyang wobble plate sa loob, then meron siyang bearing. Yan yung bearing niya guys. Needle bearing siya. So sa loob, dito natin makikita yung piston niya. Buti natin. Medyo matigas lang to. So, ito guys, itong compressor natin, ang sakit kasi nito, matigas na, stack up siya. So, yung wobble plate niya, tsaka piston, nanikit na.
So, kahit na gusto nating bunutin, mahirap. So, medyo matagal guys bago ko napalabas to. Naglalaban eh. Actually, hindi pa nga siya lumabas talaga. Go. So, ayan. Ito yung piston niya sa loob. Kung papansinin niyo, itong plating niya napakatigas na. Yung wobble plate niya papunta ron sa piston. Naglalaban na. So, ito kasi pinapuwersa ko lang na matindi. Pero dapat to naglalaro at saka sumusunod. So, wala na to, palitin na talaga to. Totally damaged na siya. So sa loob meron tayong spring na tumutulak sa piston natin paangat. So yan yung nagpo-provide ng magandang clearance para dito sa bearing natin. Kasi sa loob hindi natin hindi natin maiset yung clearance, no. So ang tulong ng bearing na to ay para laging idikit itong wobble plate nya tsaka swash plate dito sa may compressor. So parang sa mga makina, di ba, meron mga valve clearance ganun. So yan rin ang trabaho niyan. Parehas lang sila. Yung laman loob na ito, nakikita natin. Sa loob, makita natin yung mga flapper valves niya. Yan. Babad ng langis eh. Sa loob siya. Mukha pa namang matino yung flapper valves niya, kaso wala na masyado ng naglalaban tong compressor niya. Good for replacement na talaga. Ayun, antigas. Kundi lang lumalaban ng ganyan yan eh, pwede pang isoli yan. Wala na. Then meron tayong dowel, diba? So sa gitna merong shop seal yan. So ayan, nasa pagitan niya ng shafting. So may bearing ulit siya sa loob, isa pa. Kasi umiikot yan eh. Yung shop seal niya guys, ito nasa gitna. Yung shop seal niya, yun yung nagpo-provide ng sealing action para hindi mag-leak yung freon natin habang bumobomba. Kasi sabi ko nga, pag umiikot yung clutch plate natin, halimbawa nakadikit yan, umiikot. Hindi mo kasi pwedeng i-fix yung part na yan. So umiikot siya mula sa labas kasi dinadrive siya ng pulley, dinadrive siya ng makina na. So 12 seconds later. Guys, yan yung trabaho niya sa loob. Nga pala guys, sa mga ngayon lang nakapanood ng video natin, paki-like nyo na lang tsaka paki-subscribe para yung mga susunod nating topic ay mag-aano sa inyo, magno-notify sa inyo.